Ang dula na inyong mapapakinggan ay hango sa totoong kwento ng buhay. Subalit ang mga pangalan at lugar ay binago upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga tauhang sangkot. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, buhay man o patay, o mga lugar ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Baho! Hoy, bakit ka ba nagsusuka dyan? Maglalasing-lasing ka tapos hindi mo naman pala kaya. Hindi mo ba naamoy ang naamoy ko? Hindi ako nagsusuka dahil silasing ako. Nasusuka ako dahil sobrang baho. Ang lensa! Oo nga, nakakasuka nga. Baho. Galing dito sa nakatambak na basura. Grabe naman ang nagtapon nito dito. Ano ba? Bilisan mo na nga. Teka, sandali. Bakit? Umalis na tayo at ang baho na. Hindi ko na kaya. Teka, mag-face mask ka muna. Hindi pwedeng baliwalain ko lang to. Bahala ka dyan. Nakakasuka na talaga eh. Sa trash bag na itim, sa nakatambak na basura. Mukhang katatapon lang. Hindi pa napipick up ng truck ng basura. Bahala ka dyan. Pulis ka naman eh. Sigurado naman, alam mo ang gagawin mo. Pero ako, hindi ko na talaga kaya. Kahit naka-face mask ako, sumusuot pa rin ang lensa ng amoy. I-check ko lang. Kahit off-duty na ako, responsibilidad pa rin naming protektahan ng publiko. Ang hindi namin pag-aksyon sa isang posibleng krimen ay maituturing na neglect of duty para sa aming mga pulis. Kaya dyan ka lang ha. Positive! Katawan ng taong pinagputol-putol. Oh my God, nakakatakot naman yan. Nawala tuloy ang kalasingan ko. Dumistansya ka muna. Lalagyan ko lang ng marka ang crime scene. Baka mapagbintangan tayo na may kinalaman dyan. Relax ka lang. Tatawag lang ako sa presinto. Break! Station base. Lioness over. Station base over. Magpadala kayo ng mga tao rito. Dead body found. Narito ako sa kanto ng Rector Rizal Avenue. Ang coordinates ng area ay latitude 14 degrees, 32 minutes north, longitude 121 degrees, 1 minute east. Copy? Copy, ma'am. Over. Salamat. Over and out. Tara na, alis na tayo. Ayoko na magtagal pa rito. Hating gabi na eh. Hindi pwede. Hihintayin ko pa ang backup. Susuriin pa namin ang biktima. Ay nako, bahala ka nga dyan. Hindi ko sasayangin ang beauty ko sa pagkutingting ng mga nakakadiring bangkay na yan. Iwanan na kita dito ha. Sige na. Hoy, ikaw mag-iingat ka ha. Talamak pa naman ngayon ang patayan. Nakita mo naman, babae ang nabibiktima. Baka sa susunod, katawan mo nang makita ko. Never. Over my sexy body, dead body. Ay naku, hindi ako mamamatay ng ganyan. Gusto ko yung sexy ang damit ko with full makeup. Loka-loka ka. Hindi magandang biro yan. Dalian mo nang umuwi. At huwag ka munang gumala-gala. Oo na, uuwi na ako ha. Bye! Sir, anong balita sa nakuha nating bangkay? Ayon sa preliminary findings, ang cause of death ay asphyxiation. Wala namang marka sa liig ng biktima. Parang pinatulog lang siya. Saka pinagputol-putol ang mga binti at braso niya. Teka, yung katawan? Yung nga ang katawan ang nakapagtataka. Dahil yung katawan mismo ang wala. Mga binti at ulo ang natagpuan natin. Nasaan kaya yung katawang pangitaas? Yun ang kailangan nating hanapin. Ay,
Tututukan natin ang kasong to. Lalo na't babaeng biktima. May nag-claim na ba ng bangkay, sir? Or may nagpa-blatter na ba sa station natin ng nawawalang tao? For now, wala pa. Dahil hinihinalang dayo lamang ang dalaga. Asphyxiation tapos chinap-chap ang katawan? Kakaiba to ah. Ano kayang gagawin ron ng suspect? At hindi kasama sa trash bag? Mabuti pa. Balik muna tayo sa morgue para kumuha tayo ng iba pang lead. Baka sakaling may makita ko. Sige sir, sasama ako. Tatawagan na lang kita kapag aalis sa gabi. Sige sir. Hello, Yam? Hello, bestie. Napatawag ka. Asan ka ba? Parang ang ingay na naman sa paligid mo. San pa nga ba? Eddie sa bar? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka munang maglalabas-labas? Hay nako, hindi ka pa rin ba nasasanay? Baka nakakalimutan mo ang trabaho ko. Hindi man GRO ko sa bar namin, kaya hindi ako pwedeng pumirmi sa bahay. Hindi ka ba natatakot sa nakita natin kagabi? Che, pinaalala mo pa? Ew, ni-imagine ko yung chop-chop na body. Ay, tumigil ka nga. Kung sisermonan mo lang ako, ibababa ko na tong telepono. Sige, basta mag-iingat ka ha. At kapag tinatawagan kita, sumagot ka agad. Oo na po. Eto naman, talo pa yung jowa ko kung magbantay. FYI ha, hindi tayo bagay. Tao tayo. At boy ang type ko, hindi ikaw. Sira ka talaga. Nag-aalala lang ako sa'yo. Oo na, sige na. Bye! Siyam talaga oh. Tara na. Sige, papunta na sir. Ay, kailangan ko na magtrabaho. Hindi ko kayang manahimik lang rito. At hayaang pakalat-kalat ang suspect na yun. Hindi madali kay Police Inspector Rocky Rodriguez. Alam niyang bago lamang sa kanya ang ganung kaso. May hinala pa siyang hindi lang ito basta-basta kaso ng chop-chop lady cases. Maaaring iba ang nasa likod ng krimeng ito at yun ang kanyang aalamin. Samantala, ang kaibigan niya naman na si Ham ay kasalukuyang nasa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Never really know what's going on. Mamang, kanino ko pa napapansin yung gwapong lalaki dun sa dulo? Mukha mo na tong yan. Itiwala mo na lang sa isang alaga. Kotang-kota ka na, ha? Kaso, ako yata ang gustong i-book ngayong gabi. Pwede ka namang tumanggi o pwede mo namang kausapin, di ba? Bakit ikaw? Bakit hindi mo kinakausap? Kanina pa yan nakaupo dyan. Sana kinausap mo na lang, mamang. Ayaw nga kinausap ko na. Sabihin mo, mas maganda kasi ako sa alaga mo. Ikaw naman kasi, bakit pinitawan mo ko? O di ngayon nagsisisi ka tuloy na pinakawalan mo ako, mamang. Che! Check it in. Mabingwit ka sana ng aswang o kaya ng serial killer na pumapatay ng mga babae. Hoy, kaso na yan Mag-iingat ka sa pananalita mo. Alis nga dyan. Lalapitan ko na si Mamang Madatong. Waiter, isang beer nga. Yes boss. One beer coming. Salamat. Hi. Hi. Narinig ko yung usapan ninyo noong baklang malaki ang tiyan. Just lang yun. Ito kasi ang kalakaran dito. Kailangan dumiskate. Kulangan kasi rito.
Oh, ayun na pala ang order mo. Thank you, ah. Here, sir. Salamat. Hey! Dahan-dahan. Tingnan mo, nabasa tuloy ang pantalon mo. Hayaan mo na. Di naman kailangan punasan ang mga hita ko. Hey! Kalma lang. Nagulat ka ba sa ganda ko at nasamid ka? Sorry, ah. Kinulat kita. Ayos lang. May ka-table ka na ba? Available ako. Gusto mo bang ako na lang ang katabi mo? Pwede rin naman. Teka, ang kamay mo, miss, kung saan-saan napupunta. Ay, sorry. Ang hot mo kasi. Gusto mo pa ng may inom? Umorder na nga ako eh. Kaya gusto ko na may inom. Ano pa bang drinks ang gusto mo? Baka gusto mo namang umorder para sa akin. Waiter! Ladies drink! Sige. Ayos Palay na ang lumalapit sa manok. Hindi na pala mahirap para sa akin ang maganap ng babae sa bar na to na lagi kong pinupuntahan. Hindi ko na rin kailangan gumamit pa ng babango. Paldo na ako rito. May take home pa ako kay Bunso. Ano nga palang pangalan mo, ah? Tawagin mo na lang akong Jo. Ang gwapo naman ng pangalan mo, ah. Ako naman si Yam. Kasing yummy ng alindog ko. Mukhang yummy nga. Hey girls! Joe is mine! Wala nang pwedeng lumandi sa kanya kundi ako lang. Kaya mamang, pagsabihan mo yung mga alaga mo. Alam ko nang gagawin ko, huwag mo kong pangunahan. Ay yapang mo. Sige lang, enjoyin mo lang yan. Baga huling alembog mo na yan. Ang talim na makatitig sa akin ng baklang tuwa. Manigas kayo dyan sa inggit. Hindi ko na pakakawala ng kwapong ito. Baka pwede kang ilabas Saan mo naman ako dadalhin? sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. Sure. Akala ko ba magche-check-in tayo, ah? Bakit dito mo ako dinala? Mas okay rito. Maingay man tayo, walang makaririnig sa atin. Teka, ano yun? Bakit parang may naririnig akong kalampag ng bakal? Saan ba galing yun? Wala yun. Gate lang yun sa likod. Maraming pusang naglalaro sa labas. Kung sa bagay. Teka lang, hindi pa nga ako nakakapaghubad. Pinupupog mo na ako ng gandang halik. Huwag ka namang atat. Ang ganda mo kasi. Ngayon ako nasabik ng ganito sa isang babae. Don't tell me, first time mo. Medyo. Anong medyo? Meron bang ganon? Basta, oo na. Huwag ka nang mahiya. Akong bahala sa'yo. Susulitin ko lahat ng oras na kasama mo ko. Kakainin kita mula ulo hanggang paa. Kakainin na. Oo, bakit nagulat ka? Ano bang kain ang nasa isip mo? Ang ibig kong sabihin, handa akong paligayahin ka kahit sa teka. anumang paraan. Basta ba, hayaan mo lang ako. Pagkatapos, Anong pagkatapos? Aba, huwag mong sabihin, ikaw ang liligaya. Siyempre dapat ako rin. At ang datong ko, huwag mong kalilimutan. sige. Jo,
I'm naked. Kiss me. Pumunta na tayo sa heaven. Nasasabi ka. Hindi na ako makakatiis pa. Oh, make love to me, doll. Ay, lokong yam to ah. Ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin. Ni text wala. Anong nangyayari sa babaeng yun? Oh, teka. Bakit may babaeng nanggugulo sa base? Chip, bigyan nyo ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Ulihin nyo ang mamamatay taong yun. Pasensya na, bukod sa hindi pa namin tapos imbestigahan, wala pa kaming lead sa kaso. Oo, ano? Patatagalin nyo na lang ng ganito. Porque wala kayong makuhang ibang ebidensya. Paano namin makukuha ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko, sir? Hindi pa rin tumitigil ang mga tauhan ko sa pag-iimbestiga. Tatawag kami sa inyo kung may balita na. Anong problema? Bakit umiiyak si nanay? Madam, ako ho yung magulang nung natagpo ang bangkay sa basurahan. Andito po ako para malaman kung anong balita sa kaso ng anak ko. Ganun ho ba? Pagpasensyahan nyo na po. Hindi pa po tapos ang aming investigasyon. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako hulihin yung pumatay sa anak ko. 2 buhay ang kinuha niya. Wala siyang awa. Mrs., gagawin ho namin ang lahat para malutas ang kasong ito. Pero nakikiusap po ako. Huminahon po muna kayo at babalitaan na lang namin kayo. Madam, pakiusap. Gawin niyo po ang lahat para mahuli siya. Maghihintay po ako. Sige po, kami na po ang bahala. Mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo ah. Sige po. Maraming salamat po. Ay nako, kawawang matanda. Grabe ang hinagpis niya dahil pati ang magiging apo niya sana ay nadamay. Anong apong sinasabi mo, sir? Ayon sa babae, buntis raw ang anak niya nang magpaalam na uuwi muna sa asawa nito. Ayon, hindi na raw nakarating sa bahay ng lalaki. Kaya nagpablatter na sila at pinakita sa akin ang larawan ng anak niya na buntis nga. Buntis? At katawan lang ng tinangay ng killer? Habang pinutol-putol ang iba't ibang parte ng katawan ng babae? Hoy, natahimik ka na dyan. Ano bang iniisip mo? Kailangan kong tutukan ng kasong ito. Gusto kong malaman kung bakit nawawala ang katawan ng biktimang pinapatay niya. Hindi mo pwedeng gawin yun. May kaso ka pang hinahawakan. Kailangan matapos muna yon. Sa iba ka muna ipapahawak ito. Kung wala akong gagawin, sir, paano natin mahuhuli ang suspect? Isa pa, kawawa naman si nanay. Nag-aantay ng progreso sa kaso. Hindi pwedeng tumunganga lang tayo. Ginagawa ko na ng paraan. Ibibigay ko muna ito kay Hakutina at siya muna ang bala sa kasong ito. Kailangan tapusin mo muna yung kasong hinahawakan mo. O sige, sir. Balik muna ako sa pwesto ko. Mabuti pa. Bakit ba bigla akong kinakabahan? Siyam kasi, hindi ko makontak. Para mapanatag si Rocky, nagtungo na siya sa tinutuluyang bahay ni Yam. Nakumpirma niyang hindi pa nga ito umuwi mula noong mga huling araw na nakausap niya ito. Pinuntahan niya maging ang dati nilang kaibigan. Ni aniw na ng kaibigan, wala siyang nakita. Kaya naisipan niyang pumunta sa pinagtatrabahuhan ng kaibigan.
Hindi pa rin siya pumapasok. Ilang araw na. Simula nung nakausap niya yung lalaki. Lalaki? Sinong lalaking yun? Kilala niyo ba siya? Hindi ko kilala pero ang alam ko, ang palayaw niya ay Jo. Iyon ang sabi ni Yama. Jo? Hindi sapat na ebidensya yun. Paano ko siya makikilala? Teka, bakit mo nga pala hinahanap si Amp dito? Ang ibig ko sabihin, hindi ba siya nakakauwi sa kanila mula nung isinama siya ng lalaking yun? Ano? Biglaan na lang siyang sumama sa lalaking yun? Oo. Alam mo naman, normal lang sa amin dito sa club kasi mga JR on sila sa bar na ito. Pero nakapagtantag ka, hindi ba siya nakakauwi? Madalas ang mga hindi nakakabalik dito, iniiuwi na ng mga customer namin. Pero mukhang hindi naman mayaman yung lalaki. Kaya imposibleng iniuwi niya si Yam. Nakikilala niyo ba ang itsura niya? Hindi eh. Pero may CCTV ang bar na ito. Kung gusto mong makita, kailangan mo munang makausap ang manager namin. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa manager niyo. Sige. Halika. Sasamahan kita. Ay, baka baka ano mangyari ha. Sigurado kayo talagang sadya mo ha. Siyam lang talaga ang gusto mong malaman ha. Oo. Maraming salamat ha. Kailangan ko makita ang lalaking yun. Babawiin ko sa kanyang kaibigan ko sa lalong madaling panahon. Kapag napatunayan kong kinuha niyang kaibigan ko, mananagot siya sa akin. Police Inspector Raquel Rodriguez, ano ba talagang kasong gusto mong hawakan? Hindi ka mapakali sa investigasyon. Yung bang kaso ng Chop-Chop Lady o yung kaibigan mo? Yung kaso po ng Chop-Chop Lady. Kung ganon, bakit kailangan mo mag-undercover sa bar ng kaibigan mo? May hinala akong balak mong ibisigahan ang pagkawala niya. Sir, ang pagkawala ng kaibigan ko ay maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng biktima. Yung Chop-Chop Lady na natagpuan natin. Kailangan ko lang pag-aralan. Hindi laro ang kasong gusto mong saliksikin. Baka ikaw pa mapahamak sa ginagawa mo pagtutok sa kaso. Hindi pwedeng mag-isa ka. Kailangan may backup. Gusto kong malatas ang kasong ito. Palagi tayo naantala sa investigasyon eh. Naaawa na ako sa magulang ng biktima. Sumisigaw ng hustisya. Naintindihan ko ang ibig mong sabihin o ang gusto mo mangyari. Pero kung mag-isa mo itong gagawin, buhay mo naman ang mapapahamak. Ibang usapan na yun. Huwag kayong mag-alala, sir. Mag-iingat ako. Gusto ko na rin makita ang kaibigan ko. Nag-aalala na ako sa kanya eh. Sige. Pagbibigyan kita sa kaso na ito. Pero, laging nakaback up sa'yo si Hakutina. Copy, sir. Yung may may cream. Anong nangyari sa akin? Bakit parang nakatulog ako ng bihimbig pagkatapos na nangyari sa amin ng lalaking yun? Nag-enjoy ako sa ginawa namin. Naaminin ko sa lahat ng nakilala ko. Kakaiba siya. May kakaiba siyang karisma na hindi ko makita sa ibang lalaking nakasama ko. Ay, ang sakit ng katawan ko. Makabangon na nga muna. Teka, bakit parang nakasara ang pinto? Inilak niya yung pinto? Jo! Buksan mo tong pinto!
Jo! Bakit niya inilak ang pinto rito? Anong plano niya sa akin? Hindi niya kailangang gawin to sa akin. Hindi niya ako kailangang ikulong. Dahil gusto ko namang sumama sa kanya rito. Jo! Jo, buksan mo tong pinto! Bakit niya ba isinara ang pinto? Bakit? Natatakam na ako. Lagi mo na lang ako ginugutom. Kung tindiis na lang, mabubusog ka rin. May naririnig ako nag-uusap. Si Jo at isa pang Bakit lalaki. ayaw mong ipakain sa akin ng bago mong bisita? May iba akong plano. Paniguradong mas mabubusog ka. Pero gutom na ako. Hindi ko na makaya. Gutom na ako. Konting tiis na lang. Alabasin mo na kasi ako rito. Para ako na lang maghanap ng makakain ko. Hindi nga pwede. Mapapahama ka pag lumabas ka. At ayaw ko mapahama ka. Ayaw mo ako mapahamak. Pero hindi ko naman makaya na gusto ko. Hindi mo naman maibigay sa akin ang pangangailangan ko. Kapag hindi ko napigilan ang sarili ko, baka pati ikaw mapahamak na rin. Anong pinag-uusapan nila? Parang may mali. Kailangang makagawa ko ng paraan para makahingi ako ng tulong. May masama silang pinabalak sa akin. Ang cellphone ko, naiwan ko sa bag. Nasa labas ng kwarto. Paano ba ito? Nakakainis! Nakakainis! Mabuti't binuksan mo ang pinto. Aalis ako. Pero babalik din ako kaagad. Pero bakit ikinulong mo ko? Dahil ayaw kong umalis ka rito. Gusto ko dito ka lang. Kung gusto mo akong nandito, hindi mo ko dapat ikinukulong. Saka ko na ipaliliwanag sa'yo. Gusto ko lang masigurado ang kaligtasan mo. Pero, Eto ang pagkain. Makasasapat yan bago ako makabalik. May tubig na rin dyan. saan ka pupunta? Sasama ako. Di ka pwedeng sumama. Ano bang nangyayari, Jo? Saka ko na ipaliliwanag sa'yo. Pero kailangan ko na rin umalis. Hinahanap na rin ako sa amin. Dito ka lang sa akin. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Lahat ng gusto mo. Magbubuhay rin na ka rito. Basta huwag ka lang aalis dito. Sige na. Maiwan na kita. Pero, Diyan ka na. hintay! Jo! Ay, ano ba naman tong lalaking sinamahan ko? Bakit ito ganito? Aanhin ko naman ang buhay, Reyna. Kung nakakulong naman ako dito. Di! Nakakainis! Ayoko ng ganitong buhay! Teka, ano yun? Naririnig ko mula rito sa loob. Parang galing sa ilalim na pinagmumula ng ingay. Hindi lang pala ako nakakulong dito ngayon. May iba pang nakakulong rito. Hindi maaari ito. Diyos ko, nagsisisi ako nung sumama ako sa kanya. Kailangan kong makalabas rito. May bang tao ba rito? Hahanapin ko ang ingay. Kailangan makawala ako rito. Mabuti na lang, may katulong ako para makaalis rito. Wala nang ingay. Dito nanggagaling kanina yon. Ngayon ko lang nalaman na may basement pala ang bahay ni Jo. May tao ba dito? Mukhang masangsang ang amoy dito. Kung may tao dyan, sumagot ka. Nang sa ganun magkatulungan tayong makaalis rito. Ang dilim. Baka nandun sa silid na yun sa dulo. Baka naroon ng taong gumagawa ng ingay kanina.
Halika! Suka! Halika! Halos maputol ang hininga ni Yam ng mga oras na yun sa lalaking humbila sa kanya na nakakulong sa isang silid. Hindi niya mawari ang itsura ng lalaki. Pero nang makita niya ng masinagan ito ng liwanag galing sa itaas ng bahay, nakita niya ang nakatatakot na itsura ng lalaki. Kaya naisip niyang marahil yun ang itinatago ni Joe sa kanya na sinasabing matutuklasan niya balang araw. Malakas ang lalaking humbila sa kanya, kaya labis siyang nagpupumiglas at sa awa ng Diyos, nakawala rin siya sa pagkakahawak nito. Samantala, ilang linggo nang pabalik-balik si Rocky sa bar, pero walang Joe ang lumilitaw roon. Naisipan pa niyang magpanggap na GRO para kung sakaling makita niya ito, madali itong makalalapit sa kanya at hindi siya mapagkakamalang isang alagad ng batas. Isang napakatumal na gabi, hindi niya pinaalam sa base ng araw na yun. Ilang gabi na rin siyang umuuwing bigo dahil sa hindi pagpapakita ng lalaki. Pero sa pagkakataong yun, sa di kalayuan, sa kanyang kinauupuan, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakitang papasok. Mahinahong naglalakad at muling naupo sa table number 4. Ang bango talaga ng mga babae rito. Bigla na naman akong nananabig. Ay nasa isip ko lang ay para sa kapatid ko. Pero ngayon, dapat maibsan ang libog ko. Magtitingin-tingin nga muna ako. Oh, si Rocky. Siya yung katibol ni Yam noon. Siya si Joe. Sige. Mag-iisa't kalahating buwan na mula na mawala si Yam. Bakit ang tagal bago siya muling nagpakita? Rocky, ikaw na bahala sa kanya, ha? Hindi na kami interesado lumapit sa taong dyan. Ayaw naming matulad sa nawala mong kaibigan. Sige, tandaan nyo, kapag umalis na kami, yung mga kasama ko, timbrehan nyo agad. Susubukan ko. Huwag mong subukan. Gawin mo. Ay, oo, sige, gagawin ko. Paano ba ako lalapit? Kung kikilos ako ng OA, baka mahalata niyang peke akong GRO. Tch, bahala na. May papalapit. Bagong mukha. Hindi naman kagandahan. Pero mukhang masarap at malaman. Siguro, siya na ang ipapalit ko kay Yama. Hello, may I join you? Sa dami-dami ng babae na mas maganda kaysa sa'yo rito, ikaw pa ang dapat ko maka-table? Ano ba to? Interview bago kita masolo? Masyado mo namang minamalit ang kakayahan ko sa kama. Ano ba tong sinasabi ko? Hindi ko akalaing lalandain ko ang taong to. Kinikilabutan ako. Napakatapang. Sige, subukan natin. Halika na rito. Sa tabi mo ba? O kakandong na ako sa'yo? At sandali lang. Hindi pa nga tayo nakakapagpainit ng katawan natin. Uupuan mo kaagad ako. Umorder muna tayo ng alak. Waiter! Beer sa akin! Bigyan mo ang ka-table ko ng gusto niya. Yes, sir. Hindi ako pwedeng malasing.
Kailangan matino pa rin ang pag-iisip ko. Oras na may isama niya ako sa Lunganya. Yam, kung nasan ka man, dalangin ko, makita pa kitang buhay. Ano nga palang pangalan mo? Kiera. Call me Kiera. Kiera. Ikinagagala kita makilala. I am Joe. Bergantin na pilyeto ko. Teka, titingnan mo lang ba ako? Abutin mo naman. Nangangalin ang braso ko eh. Nice meeting you, Joe. Ayan. Tapos na tayo magkakilanlan. Let's drink to that. Cheers! Para sa ating unang pagkikita. Cheers! Nakakainis ka talagang kuya ka. Ayoko nang lagi nagkukulong dito. Gusto ko na rin lumabas. Gutom na ako. Ubus ng pagkain tinatabi mo sa akin. Sino ka? Lumapit ka sa akin. Kailangan kita. Sino ka? Kapatid ako ni Joe. Nasaan ba siya? Bakit may mga buto sa loob ng silid mo? Mga buto yan ng tao? Oo. Lahat ng yan. Dinadala dito ni kuya. Ipinapakain niya sa akin. Naiinis na ako. Hindi niya ibinibigay sa akin. Gutom na ako. Hindi ko na kaya ang gutom na nararamdaman ko. Tawagin mo siya. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko akalain na may nilalang na katulad niyo dito sa Maynila. Ikaw na ang isusunod niyang ibibigay sa akin. Gustong-gusto na kitang kainin. Hindi na kaya ng sarili ko. Sobrang gutom na ang nararamdaman ko. Anong ginagawa mo? Bakit kinakain mo ang sarili mong daliri? Nakakadiri ka! Gutom na ako. Mga aswang kayo! Aswang ang napuntahan ko! Hindi mo magagawa ang kademonyohan mo sa akin! Hindi kayo magtatagumpay! Hindi! May kasama pa pala ako. Akala ko ako lang ang naririto. Palibasa na sa basement ako. Kaya kahit anong ingay ko, walang makakarinig sa akin. Paano ako lalaya? May halimaw pang nakabantay sa akin. Ilang araw na rin ako nadatuhan. Delayed na rin ako ng ilang linggo. Hindi maaari ito. Ang bango! May naaamoy akong mabango. Nasa malapit lang ang naaamoy ko. Hindi maaari ito. Nagbungang kayo pang ginawa niya sa akin. Ibig lamang sabihin nito ay mamamatay na ako. Besha, tulungan mo ko. Iligtas mo ko sa impyernong lugar nito. Beshi! Nasaan na ba tayo? Dito ba tayo magpapalipas ng gabi? Oo. Hawa ka lang sa akin, baka matumba ka. Napaka-sexy mo pala. Kahit inaalalayan ko lang ang katawan mo, nag-iinit agad ang katawan ko. Teka, sandali lang. Ang kamay mo napakalikot. Umanap muna tayo ng mapupwestuhan bago mo kalikutin ang alindog ko. Oh, anong nangyari? Bakit parang may pumutok?
Nakakainis. Bumigay yung breaker ng freezer sa basement. Madalas talagang tupakin yun. Ha? May malaking ref ka? Para saan? Para sa kinakatay kong paninda. Bisit nga, nakakainis eh. Kanina pa ako nasasabik na maangkin ka. Iistorboin pa ako ng lecheng Frigida na yan. Mabuti na lang sana kung walang laman doon na maaaring mabulok. Hindi ko gaano maintindihan ang sinasabi niya. Ay, nahihilo na talaga ako. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Naalala ko na. Ang palad ko ay naamoy akong ibang klaseng pabango. Hindi ko maiwasang naidampi ito sa ilong ko. Simula nun, parang naliliyo na ako. Ayos ka lang ba? Nalasing ka sa nainom natin ha. Umepekto ang pabango ko. Ayoko sanang gamitan siya noon. Pero napansin kong mahina siya sa alak. Kaya gumawa ako ng paraan para maging relax lamang siya. Oras na magin ko siya. Ang daya mo naman. Mukhang ikaw lang mag-e-enjoy. Hindi kita mapapaligaya ng gusto. Kung mahina ako, mabibitin ka lang lalo. Ano bang kaya mong gawin, ha? Ilang round ba? Kahit ilan, basta nasa katinuan lang ako. Parang gusto ko ang ideya na yan. Gusto mong ma-enjoy ang gabi natin, hindi ba? Huwag mo akong madaliin. Sige na nga. Titingnan ko muna kung anong kailangan kong gawin sa freezer ko. Babalikan lamang kita rito ha. Oras na bumalik ako. At yung lakas mo, hindayin mo ko, ha? Oo, sige. Kailangan bumalik agad ang lakas ko. Bago pa mangyari, yung tuluyan niyang makuha ang gusto niya sa akin. Sandaling kinalikot ni Banjo ang freezer niya sa basement at napag-alaman niya kailangan niyang palitan ang isang napakahalagang piyesa nito. Napalitan siyang umalis at naghanap ng mabibilhan sa ganong oras na alanganin sa tako nitong mabulok ang mga lamang loob na naitatago niya sa loob noon. Samantala, si Boyet naman ay nakatulog na lamang sa inip habang siyam naman ay nakagapos pa rin. Hinang-hina sa isang kama sa isang sulok ng silid. Nakabawi ng konting lakas si Rocky. Hindi niya sinayang ang pagkakataon. Nalibutin ang buong bahay. Nahihilo pa rin ako. Pero kahit papaano, nakakaya ko nang tumayo. Kailangan kong maikot ang paligid. Narinig kong lumabas siya sa gate nila. Hindi pwedeng mag-aksaya ako ng oras. Magulo ang bahay. Mabaho at madilim. Ano bang lungga ito? Nakakasuka. 3 lang ang pinto. Pinto ng main door, CR, at... ano ito? Parang basement. Kailangan kong mag-ingat. Madilim. Hindi ko gaano makita. Ay, naiwan ko sa bag ko ang flashlight ko sa itaas. Andun pa naman yung ibang gamit ko. Ayoko nang pumanik ulit. Baka makita pa ako ni Joe sa pagbalik niya. Ano man ang mangyari, makikita nila ang lokasyon ko. Maganda nang laging handa.
pababa. Si Banjo na siguro yun. Magpapanggap akong tulog. Baka ako na naman ang pagbalingan niya ng inis dahil sa pagkasira ng freezer niya. Amoy sunog na wire. Dito ata nakalagay ang freezer na sumabog. Maliit lang ang lugar. May kulungan. Pero sinong nakakulong? Titingnan ko nga. Baka mayroong tao. May tao ba riyan? Sino ka? Nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit ka nakakulong? Bakit mo itinatanong? Matutulungan mo ba ako? Pwede naman. Nasaan ang susi? Alam mo ba kung saan nakalagay? Talaga bang palalayain mo ko? Sige, yung susi, andun sa likod ng pinto. Nakasabit lang. Sa wakas, makakalaya na ako. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa maaaring mangyari. Alam ko anumang oras na pwede akong mapahamak. Patay ka sa akin ngayon. Alam kong makikita ko rito ang kaibigan ko. Maaaring isa rin ito sa kinulong mo. Sumama ka sa akin. Itatakas kita. Sandali! Huwag mong gawin yan! Ibalik mo siya sa loob! Delikado ang taong yan! Sinong nagsalita? Pamilyar ang boses na yun. Yam! Ikaw ba yan? Nasaan ka? Rocky? Sabi ko na nga ba, nandito ka! Bakit mag-isa kang sumugod dito? Hindi nila tayo palalabasin ng buhay rito. Mga aswang ang magkapatid na yan. Hindi ako basta susugod na mag-isa lang dito. Ano? Huwag kang mag-alala. May mga kasama ako sa labas. Nakasunod lang sila sa akin. Anumang oras, pwede silang sumunod dito. Paano mo gagawin? Ang handshield siren na to. Ano yan? Isang maliit na handheld device na maaaring magpatunog ng malakas na alarma upang makatawag ng atensyon ng mga kasamahan ko sa labas. Bilisan mo na! Buksan mo na ang silid na to! Pakawalan mo na ako! Dali! Ayan ko, diba? Malaya na ako! Mag-iingat ka! Aatakihin ka niya! Halika! Mag-iingat ka sa kanya! Pinakahuli na nga kita! Aatakihin mo pa akong tarantado ka! Gutom na Kailangan ako! ko nang gamitin ng maliit na device na to na makatawag ng pansin sa mga kasama ko! Visit talaga. O hindi lang talaga dahil sa freezer na yan. Hindi ako lalabas. Magmamadali na ako. Baka inaantay na ako ni Kiara. Andito na ako sa pinto ng bahay. Bitiwan mo ako! Ikaw ngayon ang apunan ko! Anong ingay yun? Hindi! Si Boyet sa basement! Tama na yan! Halimaw! Bitiwan mo siya! Ayoko! Ayoko! Kanina pa ako nagugutom eh! Hindi ako papayag na makain mo lang! May mission pa ako! Malakas ang halimaw na yan! Gumawa ka ng paraan para makatakas ka! Hindi kita ng ganito! Tama niya! Aray ko, masakit na! Iniipit mo ang katawan ko! Panahon na para gamitin
gagamitin ko ang expandable baton ko. Ang armas na pwedeng humaba kung kinakailangan. Ang binti ko! Hindi ka rin siya bumibitaw. Ang binti ko! Masakit! Sinong gumawa niya sa'yo? Isang magandang babae! Binuksan niya ang pintuan ko! Visit ka! Sinunggaban mo kaagad! Hindi ko pa nga natitikman. Uunahan mo pa ako. Nakugutom na ako eh. Kahit na! Kaya nasan ka? Nasan babae yun? Isa kang traitor! Bumalik ka sa lugar mo, Boyet! Bumalik ka! Ayoko, kuya! Gusto ko ng ganito! Ayoko nakakulong! Nag-ahoy na sila. May pagkakataon pa para makaligtas. Beshi, umanda ka. Ibang magalit ang lalaking yan. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw mararanasan mo ang kabubuyang ginawa nila sa akin. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Pagdating sa trabaho ko, ilalabas kita rito sa kahit anumang paraang magagawa ko. Pumasok ka na sa kwarto mo. Dahil sobrang pasensya mo sa'yo. Iniligpit ko ang 2 bear ko. Beshi, Ayoko. Sawa-sawa na ako sa kasusunod sa lahat ng gusto mo. Pakialamero ka. Dalisan mo na. Wala kang utang na loob. Pagkatapos lahat ng sakripisyo ko sa'yo para ibigay lahat ng gusto mo, ganito pa igaganti mo sa akin. Walang hiya ka! Beshi, lumabas na tayo rito. Tumakas na tayo habang nagkakagulo pa sila. Sige, halika na. Bilisan mo. Huwag kayong gagawa ng ikagagalit ko! Hindi pa ako tapos sa inyo! Boyet! Papatayin kita! Ginagat mo ko! Yam, tumayo ka na. Umawa ka sa braso ko. Nangangali yung mga binti ko. Ngayon ako nakakilis ng ganito, Rocky. Hindi kita pakakawalan! Napunit ang balikat ko! Bitiyon mo na ako! Tama na! Tingnan mo. Kinakain niya ang kapatid niya. Bilisan na natin. Tayo na ang isusunod niyan. Rocky! Huwag mo na silang pansinin. Bilisan mo ang hakbang mo kung gusto mo bang mabuhay. Tulungan niyo ako! Huwag niyo akong iwan dito! Tulong! Lapit na tayo sa taas. Kukunti na lang. Diyos ko, hindi biro ang pinagdaraanan natin. Kapag natapos na niya si Joe. Besh, ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Darating na ang tulong. Makakaligtas rin tayo rito. Walang hiya ka! Bakit mo ko kinagat? Nagugutom na ako! Hindi ko na kaya ang gutom! Bigla na lang nagsara ang pinto ng basement. Ano na kaya nangyayari? Wala na rin ang ingay sa baba. Yam, bilisan mo ang hakbang. Makakalabas na tayo. Hindi pa rin ako mapapatay ni Joe sa paghiwa-hiwa niya sa akin. Baka mamatay ako sa halimaw na yon. Kakainin niya ang lamang loob ko. Pati na rin ang ipinagpupuntis ko. Anong sinabi mo? Paano? Kung alam mo lang ang hirap na pinagdaanan ko kay Joe. Inabuso niya ako. Binasag niyang bintana sa gilid. Bessie! Dumating na ang hinihintay natin. Ligtas na tayo.
At hindi na rin tayo sinugod ng halimaw na yon. Ay, salamat sa Diyos. Aray! Masakit ang braso ko. Ngayon ko lang napansin na may sugat pala ako. Kinalmot niya ako kanina. Aray ko. May sugat ka nga. Kailangan nating gamutin yan. Okay lang ba kayo? Pasensya na kung medyo nahuli kami. Hindi agad kami nakapasok. Nahirapan kaming malocate ka. Nasa basement kasi kami nun. Kaya pala, mabuti na lang nakalabas kayo doon. Kung hindi, mahirapan kaming backupan kayo. Okay lang. Basta't buhay kami. At ligtas na kami ng kaibigan ko. Nasaan na yung nagdala sa'yo rito? Nasa loob po. Pero hindi ko alam ang kalagayan niya. Hindi rin namin alam kung maniniwala kayo sa sasabihin namin. Bakit? Nakita namin ng diretsyo ang nakakatakot na pangyayari. Pero ito lang ang alam ko. Pati na yung isa sa kanila. Yung nagsama sa akin rito. Tapos nakatakas yung isang kasama niya. Kung ano man ang makikita niyo sa loob, siguradong magugulat kayo, sir. Mant, search the area. Kunin ang mga ebidensya na magagamit natin. Mag-iingat kayo sa loob. Yes, sir. SP Oraki, magpagamot ka, pati na rin kaibigan mo. Ipahatid ko kayo sa pinakamalapit na ospital. Salamat po. Yang, tara na. Beshi, pasensya na. Ang tanga ko kasi. Hindi ako nakinig sa'yo. Akala ko kasi hindi naman ako mapapahamak. Pasensya na talaga. Okay lang yun, Yang. Sana sa susunod, makinig ka na sa akin. Hindi kita pababayaan. Para sa ikabubuti mong lahat ng paalala ko. Aminado na ako. Tsaka natuto na ako. Pasensya na talaga, Beshi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi malulutas ang kaso. Kaya tumahan ka na. Uuwi na tayo. Med, sa loob na tayo. Yes, sir. Mag-iingat kayo. Yes, sir. Delikado tong gagawin natin. Oh, Oh. Sir! Yung aswang! Kinakain niya yung... anak ng pating! Aswang nga! Sir! Siya yung lalaki nila sa kaibigan ni Inspector Rocky. Mag-iingat kayo! Trigger! Dagdag pagkain! Aatakihin tayo, sir! Detong sa'yo! Itong bagay sa'yo! Agotina! Salamat! Buti na lang. Sinunod pa ng putok ng baril. Aatakihin na sana ako. Walang anuman, sir. Hanapin niyo ang lahat ng pwedeng ebidensya. Baka may kasamaan pang aswang ang tarantadong to. Yes, sir! Buhay pa! Habulin mo! Habulin niyo! Hindi niyo dapat pabayaang makatakas ang aswang na yon! Papunta siya nun, sir! Sige na! Sundan mo na! Sige!
Akto sanang tatakas ang aswang pero hindi naman tinantala ng mga pulis si Boyet. Subalit dahil mabilis ito, hindi ito nasundan ng mga pulis. Si alias Joe naman, natagpo ang patay ng mga pulis na may butas ang tiyan na nakahandusay sa kanyang basement. Sa paghahalughog sa buong kabahayan, nakakita sila ng mga ebidensya na magpapatunay ng tunay na pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Hindi magkadugo sina Boyet at Joe. Inampun lamang pala ni Banjo o alias Joe si Boyet. Natagpuan rin ng medical na dokumento ni Boyet. Nawawala pala ito nung bata pa siya. Isang beses na rin siyang nasa mental institution. Ito pala ay itinakas ni alias Joe at namuhay sila sa isang liblib na bahay. Nakita rin nila ang mga video footage na matagal lang nakatago sa bahay ni alias Joe. Pati na rin ang mga dokumento ng biktima nila. Ang karahasang ito na magkaibigan ay nag-iwan ng malalim na tanong. Saan nga ba nanggaling ang pagkahilig ni Boyet sa karumal-dumal na gawain? Ang kwentong ito ay patunay lamang na maraming panganib sa ating paligid. Ang kapaluluan ay maaring magdulot ng kapahamakan. Hindi lahat ng bagay na dapat nating ipaglaban. Minsan, dapat nasa tamang desisyon at makikinig sa isang tunay na kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan po ng buong team ng iShare Entertainment Production, sa aming mga writers, sa aming mga technician, sa aming mga magagaling at kinapipitagang mga drama talent, ang buong pwersa ng iShare Entertainment Production ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming mga YouTube channel. Ito pong muli si Dark Shadow. Nagpapasalamat. Magandang gabi.